Hello, good evening everyone. Welcome po sa isa na namang edisyon na ating programang Solution with Laverne Ducot. Of course, that is me. Ako po ang inyong kasama at makakasama mula ngayon hanggang mamaya. At maraming salamat sa mga awiting nagbukas po sa ating programa. Of course, the first song was Ako'y Binago Mo, hango sa Papuri 16, mula sa panulat ni Mr. Ricky Sanchez at inawit ni Miss Eunice Saldania. Samantala, ito po ay sinundan naman ng awiting hango sa anniversary album ng Papuri Music Ministry, ang Pagtitiwalaan Ko'y Tanging Sa'yo, mula sa panulat po na inyong lingkod at mula sa areglo ni Mr. Paul Armesin at inawit para sa atin ni Miss Cathy Asada Amaka na siya nagatid sa atin sa oras na 34 na minuto makalipas ang ikapito ng gabi. At ako po'y excited sobra talaga dahil minsan pa tayo po'y magsasama-sama para pagsaluhan po natin ang mensahe ng nananaga ng biyaya ng Panginoon. Dito yan, syempre pa, sa inyong programang sumasanyo every Tuesday night at 7:30, Solution with Laverne Ducot. And of course, gusto kong batiin lahat na ating mga kaibigan sa loob at labas ng Pilipinas. Isang mapagpalang gabi po para po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Dahil dito po sa atin ay gabi. At tayo nga po'y sumasa inyo every Tuesday night at 7:30. Samantala, isang pagpalang umaga, tanghali at gabi naman po sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kababayan at mga kaklase na sinasamahan tayo sa labas ng Pilipinas. Saan man po kayong bahagi ng mundo, thank you so much for joining us. At kami po ay tunay na nagagalak dahil tayo po ay patuloy na lumalago at sabay-sabay na natututo kahit man lang sa loob ng medyo maraming minuto. At sa atin pong pagpapatuloy, gusto mo nang batiin lahat ng mga kababayan natin sa mga nag-celebrate na kanilang mga birthdays. Of course, belated happy birthday kay Ate Nenet Pinlac na nag-celebrate ng kanyang makasaysayang birthday kahapon, Monday. So happy birthday, Ate Nenet. At dalayan ko na patuloy mong ma-reaffirm ang mga blessings and favors na patuloy mo tinatanggap sa Panginoon at kayo po ay mahal sa amin at salamat dahil kayo po ay kasama naming lumalago sa paglakad sa mayaman at nananaganang biyaya sa atin ng Panginoon. And of course, gusto ko rin batiin na belated happy birthday ating kaibigan mula sa Gospel of Grace and Truth Christian Church, si Brother / Pastor Ariel Herrera. Happy birthday and see you this coming Sunday. At binabati rin po natin ng happy 34th anniversary. Nakalimutan ko yung mga pangalan po nila. Ang nanay at tatay ni Brother Jason Encarnacion. So ang sila Mr. and Mrs. Encarnacion, happy 34th wedding anniversary po sa inyo. Amen. Meron pa ba tayong nakaligtaan, babes, na batiin na happy birthday? At sa inyo po mga nagsaselebrate na anuman po mga okasyon sa araw na ito, kami po ay nakiki-happy birthday, nakiki-celebrate po ninyo mga anniversary at purihin po ang Panginoon sa mga dagdag na taon na inilaan sa inyo ng Panginoon. Dalayan ko po na patuloy niyo maranasan ang favor ng Panginoon, ang kanyang wisdom at syempre pa at ang kanyang proteksyon. At gusto nating batiin muna ang mga kaibigan natin kasama tonight. Of course, sila Sister Andeng San Andres. Maraming salamat po. Binabati rin natin si Ate Beth Ragine ba kasama natin, ma? Ate Beth, sa Dubai, happy birthday tuloy. Isang pagpaalang, anong oras kaya sa Dubai ngayon, ano? Sa mapagpalang hapon sa iyo, Beth, and hope to see you soon pag kami pumunta sa Dubai o kaya naman ikaw pumunta dito sa Manila. At of course, blessed evening din sa iyo, Sister Rose Marie Casoko, si Sister Josephine Galon. Maraming salamat po for joining us tonight at binabati rin natin ng kanyang hubby, si Brother Robert Galon. Maraming salamat po at kayo kasama namin sa ating Bible study online. At binabati rin natin Sister Gina Matudio Hungriano. Maraming salamat po at kayo kasama namin ngayong gabi at see you sa Sunday. Excited na po kami. Of course, sila Ate Ana at Brother Ewat Manalastas. Salamat po at kasama namin kayo sa ating Bible study. At nandyan din sila Brother Silvian, Roland Sedaya, Tatil II. Bro, kailangan na dadalaw sa church. Matagal ka na namin hinihintay dito. And of course, sila Sister Leonila Bautista Buenafe. Hope to see you soon po. Sana ay makarating kayo ngayong buwan ng Abril dahil alam ko si Pastor, tutuloy kaya si Pastor Willie ay baka lumuwas ng Manila, no? Nasaan ba siya ngayon? Nasa South Korea? Sure? Hindi ba sa North Korea? South Korea si Pastor Willie.
Wala siya dito, no? Nasa South Korea. And I hope na makasama natin siya mamaya. Of course, Sister Lori Amistad, binabati rin po natin sila Brother Edison at si Ate Janice Iguis. Salamat din. Parang nakita ko kanina si Ate Edsel. Salamat sa iyo, Ate Edsel, for joining us tonight. Sister Nika Encarnacion at si Nanay Medi Remo. Maraming salamat po at kayo kasama namin ngayong gabi. At gayon din, si Ate Bettina Mangila. Ay kasama naman natin talaga lagi si Ate Ina at si Sister Presi sa ating Bible study. Of course, Sister Sally Geronimo Rayo at si Brother Joel. Miss na po namin kayo and hope to see you this coming Sunday. At marami pang iba. So mga kaibigan, kung kayo po'y naniniwala at napapagpala ng ating programa, pwede po ba maglambing? Share po yung ating broadcast sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya especially. At sama-sama po tayong lumago sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dito yan sa Solution with Laverne Ducot. And if you're watching on Facebook and YouTube, please don't forget to like, follow, share, and subscribe. And of course, do not forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode. And by the way, tayo rin po ay napapakinggan sa Spotify at sa Apple Podcast dahil marami rin po tayong mga kabataan. Yung pala yung pinupuntahan ng mga kabataan. Parang mas gusto nila napapakinggan lang ako. Hindi nila ako gusto nakikita. But of course, thank you so much. At binabati natin lahat ng mga kabataan na sinasamahan tayo sa ating podcast via Spotify and Apple. So, salamat po at kayo kasama namin. At binabati rin natin sa Qatar sila Sister Maylene. And of course, ang kanyang buong family. Sa Malaysia naman si Ate Bidi. Alam po nakikinig sa atin via Spotify or Apple Podcast. Hello po sa inyo. Maraming salamat. And tonight, napapanahon po yung ating pag-uusapan, lalo tigit, bilang mga mananampalataya. Meron kasi patuloy pa rin kumakalat na kapag ikaw daw po ay nagtuturo ng biyaya, kapag ikaw ay nag-aaral ng biyaya, ito raw po ay naghahatid sa iyo at nagbibigay ng lisensya para ikaw ay magkasala. So ang ating pong message for tonight, it's entitled, Does God's Grace Produce Licentious Lifestyle? So once again, this is our message title for tonight. Does God's Grace Produce a Licentious Lifestyle? At ang ating pong question for tonight, at gusto namin sumagot po kayo. How does God's grace how does God's grace work in the everyday life of a believer? So magkaugnay yung ating title at saka yung ating message title at saka yung ating question for tonight. So once again, this is our question. How does God's grace work in the everyday life of a believer? Na pwede niyo pong sagutin at gusto namin malaman ang inyong sagot. Of course, dito lang yan sa inyong programa. Once again, welcome po dito yan sa ating programang naghahatid sa inyo na tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution with me, and my name is Laverne Ducot. Dalayan ko po na kayo po ay patuloy akong samahan. At sinisigurado ko pong hindi ko kayo iiwan at sasamahan ko kayo mula ngayon. Actually, kanina pa hanggang mamaya para tayo po yung matuto at mag-aral. Kahit man lang sa loob ng medyo maraming minuto. So once again, ating pong question for tonight sa ating pong episode na Does God's Grace Produce a Licentious Lifestyle? So I want you to answer this question. How does God's grace work in the everyday life of a believer? So paano daw po kumikilos ba ang biyaya ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay? So as we start, let us first define what is grace. Ano nga ba talaga ang grace? Sa Tagalog ay biyaya. Pag sinabi nating biyaya or grace, it's the unearned, unmerited, and undeserved favor of God. So ibig sabihin, ito po yung nakakamit natin. Pag sinabi ko nakakamit, everyday kasi nagkakaroon tayo ng karanasan na tumatanggap ng biyaya. So ang biyaya po ay wala tayong iniambag, wala tayong ginawa para makamit po ito. Ito po ay kusang inihatid sa atin bilang kaloob ng Diyos. Bagaman hindi po tayo karapat-dapat. Kaya nga po siya biyaya, grace. Amen. So let's define grace. Grace is a person. Wala po kayong magagawa doon. Even though marami mga mananampalataya sa ngayon, hindi na nila pinapaniwalaan to, pero I'll be giving you a passage that proves that grace is a person. Amen. It's found in John chapter 1 verse 17. For the law was given through Moses, but grace and truth came through
the person of Jesus Christ. That's why I believe that grace is a person. So yes, grace is our Lord Jesus Himself. Hindi po siya concept or doctrine, but the grace or the grace of God is the gospel itself. Because grace, once again, is a person. Amen. Who is the source of God's unearned, undeserved, and unmerited favor. Amen. So siya po mismo ang anak ng Diyos. Pag sinabi natin biyaya, siya po ay ibinigay sa atin ng Diyos. For God so loved you and me that He gave His only begotten Son. His grace. That whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kaya nga po wala tayong iniambag. Ang gagawin lamang po natin ay maniwala at manampalataya sa biyayang inilaan sa atin ng Diyos. At tayo po ay maliligtas. Amen and amen. Now, ito yung second question natin para matukoy natin mamaya yung sagot sa ating katanungan na how does God's grace work in the everyday life of a believer? Para makita po natin ang sagot. Talaga bang it gives us a license to sin? Alamin po natin yung kasi maraming nagsasabi. Now, what makes Christianity unique from any other religion or any other organization? Ano ba yung nagpapa-unique sa Kristyanismo kung ikukumpara po natin sa ibang mga relihiyon at samahan? So ang Kristyanismo po, kung ito po ihahalin tulad natin sa iba't ibang mga samahan o relihiyon, ang nagpapa-unique po dito ay ang kapangyarihan po nito na makapagpabago ng buhay ng tao. Ulitin ko po ang pagiging kakaiba po ng Kristyanismo kumpara sa mga relihiyon at mga organisasyon na meron po ang mundong ito, ang Kristyanismo lamang po ang may kakayahang magpabago ng buhay ng isang tao. At ito rin po ang may kakayahang magpalaya sa tao mula sa sumisikil sa kanya. Maging ito po ay takot, pangamba, duda, o mga bagay na walang saysay, at kayo maaaring nahuhumaling, ito po tinatawag na mga addictions. Pwede kang palayain ng Kristyanismo. At mula sa iyong addictions or mga toxic and condemning thoughts, ito po ang kapangyarihan ng Kristyanismo. Of course, ang tinatayuan po ng Kristyanismo ay ang Ebanghelyo na mismo ang ating Panginoong Hesukristo. At marami po sa mga samahan sa ngayon, relihiyon at paniniwala, ang naitatatag sa iba't ibang mga moral codes, panuntunan, at mga kautusan. Now, bakit po kakaiba ang Kristyanismo? Dahil ang Kristyanismo po, kung bakit ito kakaiba sa mga samahan at iba pang mga relihiyon, dahil salungat po sa paniniwala ng karamihan, hindi po ito tungkol sa pagpapatupad ng iba't ibang mga do's and don'ts. Hindi po. Kaya nga po ang kautusan ni Moises ay hindi ebanghelyo, hindi po yun ang gospel. Na pag sinabi nating Kristyanismo, kung bakit po ito angat sa iba at talaga namang unique or kakaiba kumpara sa iba't ibang mga relihiyon at mga organisasyon, ay dahil bukod sa ito po ay nagpapabago ng buhay ng tao, nagpapalaya sa mga pagsisikil ng mundong ito, ito rin po ay tungkol, pag sinabi natin Kristyanismo, ito po ay patungkol sa isang pakikipagrelasyon sa isang Diyos na nananagana ang kanyang pagmamahal at biyaya. At sa sino mang taong mananampalataya kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So kung kayo po ay nakikita natin, bakit kakaiba ang Kristyanismo, hindi po ito pagtupad sa iba't ibang mga kautusan or mga do's and don'ts. Hindi po yun ang Ebanghelyo. Once again, bakit po napakamabuting balita na inahatid ng Kristyanismo? Dahil ito ang kakaiba po dito, ito po ay isang kakaroon ng relasyon sa Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Once again, let me give you John chapter 1 verse 17. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Now, to answer our question for tonight, how does God's grace work in the everyday life of a believer? Now, this is our answer. Para sagutin na din po natin. And this is the truth na gusto ko pong iwan po sa inyo. Truth to think about or truth to think, to ponder. Para po, meron akong gustong ipabaon po sa inyo. So, the grace that saved you is the same grace that shapes you. Ang biyaya po ng Diyos na siyang nagligtas po sa inyo, ang siya rin pong maghuhubog at magtuturo sa atin kung paano mamuhay sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga tinawag ng Diyos na matuwid at banal sa kanyang harapan. So the grace that saved you
is the same grace that shapes you. So ang biyaya po ng Panginoon ang siyang nagtuturo sa atin, ang siyang nagsasanctify sa atin, because as a Christian, we are work in progress, of course. Amen. So ang salita po, ang verbo, di ba, ang salita ay ang ating Panginoon Jesucristo. Siya rin po ang ating biyaya, ang biyaya na nagmumula sa Diyos na siyang nagligtas sa atin. Let me give you these verses, mga kapatid. Biyaya po siyang nagligtas sa atin. Hindi po tayo niligtas sa ating mga sariling kakayahan. Hindi ka naligtas dahil ikaw ay mabuti, mabait, or tapat, o ikaw ay talaga namang masunurin. Hindi po. Tayo po iniligtas dahil mabuti ang Diyos, at dahil po ang kanyang bugtong na anak ay sumunod sa pakay at kalooban ng Diyos Ama. Now, tayo po iniligtas, ang tawag po dito, sa pamagitan ng kanyang biyaya. Let me give you Ephesians chapter 2, verses 8 till 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not works lest anyone should boast. So hindi po natatapos dito. This grace also empowers believers to live a life pleasing to God, fostering growth and true transformation. See? Ang ganda po na ginagawa ng biyayang ito. Hindi po tayo binabago ng ating mga sariling mga pagpapasya. Wala nga tayong ambag sa biyaya ng Panginoon. Now let me give you verse 10 naman ng chapter 2 ng Ephesians. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus for what? For good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So ang biyaya po ng Panginoon, hindi lang siya nagligtas sa atin. The same grace that saved us also shapes us. So ito rin po ang humuhubog sa atin. Let me give you Titus chapter 2, verses 11 till 12. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Now, ano pong ginagawa ng biyaya ng Panginoon sa atin? Verse 12 tells us that teaching us, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. So once again, truth to think about, the grace that saved you is the same grace that shapes you. So ang biyaya po ng Panginoon, hindi lang tayo niligtas. Kaya po, you have to stay on grace ground. Kasi po yung biyaya ng Panginoon na nagligtas po sa atin, siya rin po ang mag-shape sa atin, uhubog sa atin para tayo po ay mailayo at turuan tayo kung paano maging makadiyos. Amen and amen. Now, kung kabilang po kayo sa mga taong medyo may kalituhan dahil marahil kayo po inai-influensyahan ng mga kaibigan ninyo, kakilala ninyo, na pinapalayo kayo sa katuruan ng Ebanghelyo, ng biyaya, sinasabi nila, naku, huwag kayo nakikinig ng mensahe ng Ebanghelyo, ng grace in particular, dahil ang grace daw po ay nagbibigay ng lisensya para ang isang mananampalataya ay magkasala. Kung kabilang po kayo sa mga nagsasabi na ang pagtuturo ng mensahe ng biyaya ay pagbibigay sa tao ng lisensya para magkasala, para sa inyo po ang pag-aaral na ito. Now, bagaman napakalinaw po ang sinasabi ng Titus chapter 2 verse 12, binasa natin kanina, ang biyaya po ng Diyos ang siyang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay na ito. Now, let me give you yung magandang balita version para mas malinaw sa atin. Tito 2:12. Ito ang nagtuturo sa atin, yung pong word dito na ito, referring to the grace of God, ang nagtuturo sa atin upang, ito yung gagawin sa atin ng biyaya ng Panginoon, talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ang linaw, mga kapatid, na ang biyaya po ng Diyos ang siyang humuhubog sa atin dahil tinuturuan tayong lumayo sa mga makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. Muli po, binasa natin ang Tagalog version ng Titus chapter 2 verse 12. Marahil may nagsasabing, naku, huwag kayong nakikinig ng mga grace message because it gives us license to sin. Now, mga kapatid, this is a common misunderstanding of the meaning of grace in Christianity. At talaga naman pong pinapalagana po ito ng mga ayaw po sa mensahe ng biyaya o sila mga nasa tinatawag nating mixture teaching. The truth is, grace is not a license to sin, but rather a gift that empowers believers to live a life that honors God. Kapag kayo po ay nasa biyaya ng Diyos, binibigyan kayo ng kapangyarihan ito para kayo po ay magtagumpay laban sa kasalanan. Grace is the power of God to overcome every sin. Now, meron ba tayong talata na nagpapatunay po ng aking mga sinasabi? Yes, I'll be giving you
this powerful verse found in Romans chapter 6 verse 14. For sin, yung pong sin dito ay noun. Sa Tagalog ay pangalan. Hindi po ito verb. Na pangkaraniwan kasi pag sinasabi nating sin, sanay tayo sa Pilipinas pag sin, lalo sa mga Christian churches sa Pilipinas, pag binikas yung word na sin o kasalanan, laging verb, pandiwa. Pero this time, yung pong word na sin in Romans 6:14 ay noun. Mamaya pa pagyayamanin natin ang salitang ito. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. Wala na raw pong kapangyarihan ang kasalanan. Yung kasalanan po dito ay noun, pangalan. Hindi po ito pandiwa. Wala na raw pong kapangyarihan ng kasalanan. Bakit? Sabi nung talata, kuya, pakilagay natin once again sa Romans 6:14. Binigay dito yung dahilan. For is because you are not under law. Wala ka na raw po sa ilalim ng kautusan at ikaw ay nasa ilalim ng biyaya. So the more kang nagpapasa ilalim sa biyaya, nananagumpay ka sa kasalanan. Amen? So pakilagay nga po sa ating comment section na amen kung kayo po'y naniniwala. According to Romans 6:14, kapag kayo po'y nagpapasa ilalim sa biyaya, napakalinaw ng talata. Ikaw ay nananagumpay laban sa kasalanan. Hindi nagbibigay po ito ng lisensya para magkasala. Now, kung gusto mo magapi ka na kasalanan, once again, in context ng Romans 6:14, magpasa ilalim ka sa kautusan. At marami pong churches ngayon kung bakit po hindi nananagumpay ang kanilang mga miyembro ay dahil patuloy po ibinibigay ng kanilang simbahan ng kanilang mga pastor. At sila po nagpapasa ilalim pa rin sa kautusan. Bagaman tayo po, mga hentil, ay wala naman talaga sa ilalim ng kautusan. So kung gusto mong managumpay laban sa kasalanan, magpasa ilalim ka sa biyaya ng Diyos. For sin shall not have dominion over you or power over you. Why? For or because you are not under law but under grace. So hindi po natin maikakaila kasi talaga namang nangyayari po ito. Na minsan kasi, ginajudge natin yung mensahe, yung grace. Ako marami akong ganitong karanasan eh. Marami akong naging churchmates na yung church namin ay grace talaga. Ang dami kong mga pinaglingkuran na grace churches. And then, may mga taong lumalapit sa akin, Pastor, ba't ganon? May mga kasama tayo dito sa church na talaga namang sabi nila, sila ay nagpapasailalim sa biyaya. Pero pag pinagmasdan mo kanilang buhay, ay talaga namang nag-uumapaw sa paggawa ng kasalanan. Well, hindi natin maiaalis ang katotohanan at gusto ko pong ipaalala sa inyo, hindi po lahat na nasa simbahan ay mananampalataya. Hindi po lahat na nasa simbahan ay ligtas. Hindi po lahat na nasa simbahan ay talaga naman tumanggap sa Panginoon Hesukristo. Ako po ay natutuwa bilang pastor, nakikita ko sila na nasa church, at least nakakapakinig sila ng salita ng Panginoon na I believe na darating ang panahon na magkakaroon din po sa kanila ng pagkakataon na sila po ay kausapin, nakapahayagan ng salita ng Panginoon. So hindi po natin may kakilala na talagang meron pong mga ilang tao na sadyang hindi po nauunawaan, wala silang kapahayagan ng biyaya ng Panginoon. Na ang ilan po dito ay umaabuso talaga sa mayaman at nananaga ng biyaya ng Diyos. Naalala ko way back mga 10 years ago, yun yung kasagsagan ng grace dito sa Pilipinas. Ano? Ang daming sumakay sa grace. Sinasabi ng iba, ano lang yan? Uso-uso lang yan. Pero makalipas po ng ilang panahon, meron talagang nanatili at isa po tayo sa mga nanatili. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Yung iba naman, sumabay lang sa uso. Now, paano natin makikita na kung ang isang tao, tayo na lang, husgahan natin ating mga sarili. Paano natin malalaman na kung ang isang tao ay talagang nasa ilalim ng biyaya? Bagaman, may mga ibang tao talaga, sumasabay lang, nakikiuso, pero bakit napapatanong kayo, bakit yung taong yan? Sabi niya, nasa ilalim siya ng biyaya, pero bakit ganon? Siya ay nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. So, anong masasabi mo doon, Pastor? Anong masasabi natin dito sa mga ganitong uri ng tao na pangkaraniwan po ay nagsisilbing katitisuran sa mga churches dahil sinasabi nila na nabumuhay sila at nagpapasailalim sila sa biyaya, pero nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan? Well, ang sagot ko po dyan, una sa lahat, pwedeng dalawang sagot, ano? Sabi ng Biblia, ang tunay na isang mananampalataya ay binago na ang kanyang buhay. Wala na yung dati niyang pagkatao. Siya ay bago nang nilalang. According to 2 Corinthians 5:17. Ito po ang lagi kong binibigay na sagot sa mga nagtatanong sa akin. Dahil ito naman po talaga ang sinasabi ng Biblia. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sa ibang version, sa King James, he is a new creature. Why? Because all things have passed away.
behold, all things have become new. Ikalawa, ang totoo pong mga Kristiyano ay, bagaman, hindi natin may aalis because we still live in this fallen world, bagsak po ang kalagayan ng mundong ito, may mga pagkakataon, kahit Kristiyano na po tayo, bumabagsak po tayo, nagkakamali tayo, hindi natin may kakailayon, nagkakasala pa rin po tayo. But the thing is, ang tunay na mananampalataya, tunay na Kristiyano, hindi na po siya nag-i-enjoy kapag siya'y nagkakasala. Kapag nagkakamali tayo, nalulungkot tayo. Alam mo kung bakit? Hindi na po tayo sanay sa ganong klase ng pamumuhay. Ibig sabihin, hindi na natin nature na magkasala. Hindi na po likas sa atin ang gumagawa ng kasalanan. Kaya hindi na po nag-i-enjoy o hindi na po nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan ang isang tunay na mananampalataya. Now, let me give you these verses. Romans chapter 6, verses 1 to 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Verse 2 tells us, certainly not. Sa Tagalog, syempre hindi. How shall we who died to sin live any longer in it? So, paano ka pa mamumuhay sa kasalanan kung patay ka na sa kasalanan? Pwede po ba pakilagay natin sa ating comment section, ako ay patay na sa kasalanan. Bilang isang mananampalataya, paano ka pa mamumuhay sa kasalanan? Sabi ng verse 2 ng chapter 6 ng Romans. Patay ka na sa kasalanan. Now, sundan natin. Bilang patunay na, of course, we fall, we fail, nagkakasala pa rin po tayo, pero hindi na tayo nag-enjoy sa kasalanan. 1 John chapter 3, verses 9 till 10. No one born of God, or in other words, born again, makes a practice of sinning. For God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning. Why? Because he has been born of God, or born again. Verse 10. By this, it is evident who are the children of God, and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God. Ang linaw po nito, mga kapatid, nor is the one who does not love his brother. So kung kayo po ay pinapractice nyo pa rin, nakikita sa inyong buhay, na kayo po ay walang katwiran, namumuhay sa bali-balikong mga sistema ng pamumuhay, malinaw na hindi po kayo born again. You are not born of God. Amen. At kung kayo po ay nag-i-enjoy pa rin sa paggawa ng kasalanan, may tuturing po, ayon po sa ating mga talatang binasa, hindi kayo isang bagong nilalang. Yun po ang sinasabi ng mga talatang ating binasa. Nabalikan po natin yung tanong natin kanina. So, paano natin tutukuyin at anong masasabi natin sa mga ganitong klase ng mga tao? So what do we say to those people who use grace as a license to sin? Are these people truly living under the grace of God? Well, basically, kagaya na sinabi kanina ng talata, Romans 6:14, balikan natin, for sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. Kung kayo po ay patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan, wala po kayo sa biyaya. Whether you claim to be under grace, malinaw po dito, nagpapatuloy ka sa paggawa ng kasalanan, meron pa rin kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. So, ibig sabihin, you are not under grace, but you are under law. Now, kung may kakilala po kayo, kung may churchmate po kayo, kasi marahil nagiging palaisipan po ito sa inyo, nako, sinasabi nyo, nako, totoo nga yung sinasabi nila. Pag grace ang pinapakinggan, it gives people license to sin. Now, once again, kung meron po kayo nasasaksihan na mga buhay na nagpapatuloy sa kasalanan, whether kakilala mo yan, kapamilya mo yan, churchmate mo yan, and he claims to be under grace, well, alam niyo po, mga kapatid, I'm telling you this, malinaw po sa sikat ng araw na yung taong yan, pwedeng dalawang bagay, pwedeng siya po ay hindi talaga tunay na mananampalataya in the first place. Halimbawa, meron kayong kakilala na dati ay, lang siya, kumukupit lang. Maliliit lang yung mga baryang kinukuha niya. Pero ngayon nakikita niyo po, nagnanakaw na, tas he claims to be under grace, well, marino po, hindi siya talaga mananampalataya. Or meron kayong churchmate, pastor, ano pa siya deacon, or pastor pa nga namumuhay sa kasalanan, meron po siyang kinakasamang ibang babae, maliban sa kanyang asawa. At siya po ay pastor namin. Mga kapatid, mula po sa mga talata ating binasa, malinaw na yung taong yan ay talaga pong una sa lahat. Pwedeng ito po yung senaryo, una sa lahat, hindi po talaga siya tumanggap sa Panginoon. At wala siya sa ilalim ng biyaya kasi nananagana pa rin at may kapangyarihan pa rin ang kasalanan sa kanyang buhay. Huwag niyo na po siyang husgahan. Or ikalawa, pwede naman pong may mga tao po na nasa ilalim ng biyaya pero hindi niya naunawa ng biyaya. Pastor, lagi nagkakasala Now, kung siya po ito na naman ng palataya, hindi yan magtatagal sa kasalanan. Darating at darating ang panahon, magbabalik po siya sa biyaya ng Panginoon. So, dalawang senaryo po yung binigay ko po sa inyo. Dahil once again, ang isang tunay po na Kristiyano,
hindi po talaga nagiging komportable sa paggawa ng kasalanan. Gaya ng pangangalunya, gaya ng pagnanakaw, gaya po ng pandaraya, saan man pong larangan, businessman yan, sa pakikipagrelasyon, sa lahat po ng bagay. Hindi na po siya komportable sa paggawa ng masama. Kasi meron na siyang bagong kalikasan. Amen. Siya po ay partaker na of God's divine nature. Ang kanya pong kalikasan, gaya po ng sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's workmanship created in Christ Jesus for what? For good works." So ang kalikasan na po ng isang mananampalataya, bagaman siya po paminsan-minsan nagkakamali, gaya ng sinabi ko kanina, nagkakasala, bumabagsak, hindi niya kalikasan yon. Ang kalikasan po niya, tayo po inilikha ng Diyos kay Kristo Jesus sa paggawa ng kabutihan. That's Ephesians chapter 2 verse 10. Amen. So gaya po ng sinabi ko kanina, ang gumagawa ng kasalanan ay gawain po ng mga taong patay pa sa kanyang espiritu. Dahil nasa kanyang espiritu pa rin po yung tinatawag na makasalanang likas or makasalanang kalikasan. Saan naman galing yan, Laverne? Ito pa makasalanang kalikasan, according to Romans chapter 5 verse 12, ay minana natin mula sa naunang tao na si Adan. Nung siya po yung nagkasala, hindi sumunod sa panuntunan ng Diyos, mababasa natin sa Genesis chapter 2 verse 17, na talaga naman pong hindi niya sinunod ang kautusan ng Diyos at patuloy po niyang nilabag ang kautusan ng Diyos. Mula po sa kasalanan ng hindi pagsunod, ito po yung tinatawag na original sin or sinful nature na ipinamana po sa atin. Sa wikang Griego, ang tawag po dito ay hamartia. Pag sinabing hamartia, ito po yung noun na binabanggit ko kanina sa Romans chapter 6 verse 14. Yung for sin, yung word na sin doon, in Greek ay hamartia. Ano ibig sabihin na hamartia, Pastor? Hamartia sa English ay sinful nature. Sa Tagalog, makasalanang kalikasan. Ito po yung minana natin kay Adan nung siya po yung nagkasala. Ito po ay noun or pangalan. Amen. Now, since ang lahat po ng tao na isinilang ay nagtataglay ng hamartia o makasalanang kalikasan o sinful nature, ito nga po yung tinamasa natin bilang pinamana sa atin ni Adan. Sa dinami-dami ipamamana ni Adan, ito pa yung tinanggap natin. Kung bakit po nagkakasala, ang isang tao gumagawa ng sinful deeds or sinful acts, sa wikang Griego ay hamartano, dahil siya po ay tinataglay ng tao ang tinatawag na hamartia or sinful nature. Kaya po hindi po nakakapagtaka na ang tao po kapag patay ang espiritu, kasi nga po sa paglabag ni Adan, namatay ang kanyang espiritu. At yun po din ang nangyari sa atin. Kapag patay ang espiritu, natural sa kanya na gumagawa siya ng kasalanan. Kaya po, kung meron kayong kakilala, churchmate man yan, kapamilya man yan, sinasabi niya, and he claims to be under grace, pero patuloy po nangangalunya, hindi na lang kumukupit ngayon, nagnanakaw pa, nagsisinungaling, at talaga naman nag-i-enjoy sa pagsisinungaling, at sa paggawa ng kasalanan, wala pa po siya sa biyaya. Ibig sabihin, hindi pa siya born again, dahil patuloy pong ginagawa po niya ay mga taong patay ang espiritu sa kasalanan. Kaya po siya nagkakasala. Amen. So base po sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon, ang isa pong taong nagpapasailalim sa biyaya ng Diyos ay hindi kailanman magagapi ng kasalanan. Pero kapag kayo po ay wala pa talaga sa biyaya ng Diyos, ay talaga pong may kapangyarihan ng kasalanan laban sa iyo. Now let me give you Romans 6:14 once again. For sin shall not have dominion or power over you. Why? Because or for you are not under law but under grace. Now, gaya po na sinabi ko kanina, pagyayamanin po natin yung verse na ito at pagmasdan po natin, please take note of the word sin in this verse. Sin in this passage is hamartia. Now, gaya pinag-usapan natin kanina, hamartia is a Greek word for sinful nature. Sa Tagalog, makasalanang likas or makasalanang kalikasan. Saan galing yan, Pastor? Once again, gaya na sinabi ko kanina, Romans chapter 5 verse 12, ito po yung pagkakasala ni Adan ng kanya pong sinaway ang Diyos, ito po yung pinamana sa atin, hamartia. Kung bakit ka may hamartia, minana mo kay Adan. Now, kung bakit ka nagkakasala, dahil tinataglay mo ang hamartia. Now, sino yung mga taong may hamartia? Ito po yung mga taong patay pa rin ang espiritu, nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya naman pala sabi ni Pablo, kung kayo po ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo, at ito pong hamartia, yung sinful nature, ay pinawi na ng Diyos.
sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. So ibig sabihin, wala na yung hamartiyang yan. Kaya hindi na po makakapag-produce ng hamartano ang hamartiya. Yung pong hamartano ay verb, sinful deeds or sinful acts. Let me give you, once again, Romans chapter 6, verses 1 till 2. Dito tayo, kuya. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Verse 2. Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Now, tingnan po natin yung word dito na sin in Romans chapter 6 verse 1. What shall we say then? Shall we continue in sin? Magpapatuloy ba tayo sa hamartiya? Sinful nature that grace may abound? Sabi ng verse 2, certainly not. How shall we who died to sin, hamartiya, sinful nature, live any longer in it? Paano ka pa magpapatuloy sa kasalanan? Paano ka pa gagawa ng hamartano? Paano pa magpuproduce ng hamartano or sinful deeds? Patay ka na sa hamartiya. I pray na nakukuha niyo po yung lohika na ating mga pinag-uusapan. So, kung kayo po ay namumuhay at nagpapasailalim sa biyaya ng Diyos, it will never give you, it will never produce a licentious lifestyle na salungat po sa sinasabi ng ibang mga mananampalataya. Kaya ayaw nila ng biyaya. Nako, magbibigay yan ng lisensya sa pagkakasala. Alam niyo po yung mga taong ito, na nire-respeto ko naman po sila. Kasi sila po yung nakatingin doon sa mga tao. Hindi sila tumitingin doon sa Ebanghelyo, which is the grace of God. Na huhusgahan po ang magandang mensahe ng Ebanghelyo, ang magandang mensahe ng biyaya dahil nakatingin sila doon sa mga tao na nagkiklaim na sila nasa biyaya. Pero, patuloy po sa paggawa ng kasalanan. Sana hindi ganon, mga kapatid. So, a revelation of grace will never produce a licentious lifestyle. But on the contrary, it will set one free from all sorts of sinful lifestyles. Amen. Dahil nga sabi ng Biblia, sabi ng binasa natin kanina, kapag ikaw nasa ilalim ng biyaya, paano kang bibigyan ito ng lisensya ng pagkakasala? Alam niyo po, ang lahat po ng tao sa mundo, hindi na kailangan ng lisensya para magkasala. Natural po sa tao na may hamartiya na magkasala. Amen. So kung may mga tao po nagsasabi na siya'y Kristiyano, pero namumuhay pa rin po sa pagkakasala, una po sa lahat, gaya na sinabi ko kanina, maaring first and foremost, hindi niya talaga pa nararanasan ang pakikipagrelasyon sa Panginoon dahil hindi pa talaga niya tinanggap ang Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Now, ano pong tawag sa mga taong ito na tinalaki natin last Tuesday? Ang tawag po dito ng mga theologians ay professors of Christianity, professors. Lagi lang po nila sinasabi na they are just claiming they are Christians pero hindi po nakikita sa kanilang pamumuhay. So ang tawag ko dito ay mga Kristiyano lang sa nguso at hindi sa puso. Kasi walang ebidensya ba? Ito po yung mga taong nagbibigay po ng kahihiyan sa pangalan ng Panginoon dahil hindi po umaakma yung kanilang pamumuhay bilang mga sinasabi nila siya po ay Kristiyano, pero hindi umaakma yung kanilang pamumuhay sa mabubuting karakter sana ng isang mabuting mananampalataya. Now, ang makikita po na bunga sa isang tunay na mananampalataya ay mababasa natin sa Galatians chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit, capital S, the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. Verse 23, gentleness, self-control, against such there is no law. Verse 24, and those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. Pero yung mga taong talaga namang hindi po nakikitaan ng mabubuting gawa, alam po nakikita sa kanila, o hindi nakikitaan ng bunga ng banal na espiritu, ang nakikita lamang po sa kanila ay mga layaw ng laman, yung hilig ng laman. Mababasa po natin to sa Galatians 5:19-21. So ito po yung mga professing Christians, mga professors of Christianity. Mga Kristiyano lang sa nguso at wala sa puso. Galatians 5:19-21, now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness. Verse 20, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Di ba sabi ko nga po sa inyo kanina, bagaman kiniklaim nila they are under grace, pero hindi po sila umaakma, I should say, hindi po na ipapakita sa kanilang buhay yung
bunga ng Espiritu Santo. So sabi po ng verse 23 kanina, kapag ipapahayag po sa kanilang buhay yung mga works of the flesh, definitely, they will not inherit the kingdom of God. So kagaya na sinabi ko kanina, ito po mga taong ito, first and foremost, hindi talaga tumanggap sa Panginoon. So, para hindi po kayo natitisos sa kanila at hindi po ninyo marahil ay binibigyan po ng masamang tukoy ang biyaya ng Panginoon na sinasabi ng ilan at nag-agree yung ilan na naku, ang biyaya ng Panginoon, ang grace ng Panginoon ay magbibigay sa ng lisensya sa pagkakasala. Huwag po kayong tumingin sa tao. Kapag meron kayong nakikita na nagkakasala patuloy at nakikita sa kanya ang kapahayagan o yung ebidensya ng Galatians 5:19 till 21, yung mga masasamang hilig ng laman, pero he claims to be a Christian, professing Christian siya, huwag mo niyo pong papaniwalaan. Dahil hindi po talaga yun namumuhay sa ilalim ng biyaya. Amen. I hope this is clear sa ating mga nanonood at nag-aaral. Now, let's go back to our question for tonight. How does grace work in the everyday life of a believer? Once again, how does grace work in the everyday life of a believer? So, ito po yung ating solution. The grace that saved you is the same grace that shapes you. So, napaka evident po sa isang mananampalataya. Pag sinabi natin mananampalataya, born-again Christian, isang believer po na ating Panginoon Jesucristo, na yung mismong biyaya na nagligtas sa Kanya, ang siya rin pong biyaya na huhubog sa Kanyang pagkatao. Titus chapter 2, verses 11 till 12. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us, yung pong teaching dito, referring to the grace of God, that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. So, church, does God's grace produce a licentious lifestyle? Definitely not. Actually, ang grace nga po ang siyang nagtuturo sa atin. Denying ungodliness and worldly lusts. At ito po ang nagtuturo din sa atin na isang buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Amen at amen. So mga kapatid, kung meron po kayong makakilala na nagsasabi that grace is producing a licentious lifestyle or grace is giving us a license to sin, please, pakishare po yung ating broadcast for tonight dahil sila po ay, nang sa gayon sila po ay maliwanagan mula sa katotohanan ito. So kapatid, napakaganda po ng biyaya ng Panginoon. So once again, ang grace po ay hindi po ito nakamit natin dahil tayo ay mabuti, mabait, or faithful, or obedient. Hindi po. Wala tayong iniambag. Pag sinabi nating biyaya, ito po ay kaloob ng Diyos. Pag sinabing kaloob, regalo. In other words, gift. Kaya po yung word na grace sa Greek ay charis. Yung charito actually, no? Charito. Grace. It came from the word charis. Charis is a gift in English. So, anong ginagawa natin sa charis, sa gift? Anong ginagawa mo pag may nagbigay sa'yo ng gift? Di ba? Una, pinapaniwalaan mo. And then, tanggapin mo yung grace na yon. At ito po ay angkinin mo. Ipamuhay po natin. Now, kaibigan, kung kayo po ay wala pang nararanasang biyaya ng Diyos sa inyong buhay, pero sa totoo lang, nananagana po ang biyaya ng Diyos. At kung gusto mong patuloy na maranasan po ang ating mga pinag-usapan sa gabing ito, mas mainam po talaga ang pakay ng Diyos ay magkaroon ka ng relasyon sa kanyang bugtong na anak para patuloy mong maranasan ang nananaganang biyaya ng Diyos sa iyong buhay at maranasan nyo rin po itong biyaya, itong grace na ating pinag-uusapan, ang undeserved favor ng Diyos, ang siyang magliligtas sa inyo at siya rin pong huhubog sa inyong pagkatao at para mamuhay kayo ng matuwid, banal at kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kaibigan, tanggapin mo lang ang paanyaya sa iyo ng Diyos. Sabi po niya in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. Ang gagawin po natin, just pray this prayer with me. Buksan po ninyo inyong mga labi at buksan din po ang inyong mga puso. Sabayan po ang aking panalangin. Ganun kasimple, tanggapin po ninyo si Kristo sa inyong buhay at paniwalaan na siya po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan at kayo po ay maliligtas. Amen. So let's pray. Sabihin niyo po ito mula sa inyong puso. O Diyos, tinatanggap ko po at kinikilala ko ang katotohanan na sadyang wala akong kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman,
Sa gabing ito, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa inyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, inangkin ang kasalanan ko. At makalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang katunayan na ako ay kinikilala na ng Diyos na matuwid sa kanyang harapan. Salamat po, Ama, sa kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat din po sa iyong biyaya na siyang naging dahilan ng aking kaligtasan, na siya rin pong uhubog sa aking pagkatao. Salamat po dahil ako'y ligtas na at ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung isa po kayo sa mga sumunod sa panalangin ito na nagmumula mismo sa inyong puso, manampalataya po kayo. Kayo po iligtas na sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. At samahan po kami every Tuesday night, tayo po yung mag-aral. Dito lang yan sa ating programang Solution with Laverne Ducot. At kung kayo po naghahanap ng church, you may join us every Sunday sa ating pong church. Dito rin po kami matatagpuan sa Unit 114 sa Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Samahan niyo po kami every Sunday at 10 in the morning. At pagsaluhan po natin ang biyaya ng Panginoon. Amen. At gusto ko naman po ipanalangin ngayon ang mga kapatid natin. Marahil kayo po marahil ay naniniwala dati na ang biyaya ay nagbibigay talaga ng lisensya para magkasala. Well, praise God, nagkaroon na po ng metanoia sa inyong mga isipan. Nagkaroon na po ng pagbabago o pagpapalit ng inyong mga isipan. Dahil sa totoo lang, hindi po ang biyaya ng Diyos o ang grace ng Panginoon ang siyang magbibigay sa inyo ng lisensya para magkasala. Sa katunayan, ito pa nga po ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihan para kayo po ay makalaya at managumpay laban sa kasalanan. Amen. At gusto ko po kayo ipanalangin at manatili po tayo sa biyaya dahil ang biyaya po ng Diyos, the grace that saved us, will also shape us. Amen. So manatili po kayo kung ang biyaya po ng Diyos ang nagligtas sa atin, stay on grace ground. At nais ko po ipanalangin. Aba, maraming salamat po sa kapatid na ito na kasama namin ngayong gabi. At thank you, Lord, dahil isa na po siya sa mga kaagapay namin para ipalaganap ang katotohanan that grace, your grace does not produce a licentious lifestyle. Hindi po ito nagbibigay ng lisensya para kami magkasala. Because ito pa nga po, ang iyong nananaganang biyaya ang nagbibigay sa amin ng kapangyarihan para managumpay laban sa kasalanan. Panginoon, palaganapin mo po ang katotohanan ito nang sa gayon mas marami pong tao ang magkaroon ng kapahayagan tungkol sa iyong biyaya. Nang sa gayon sila po ay hindi makipagsapalaran para labanan ng kasalanan, kundi sila po ay managumpay laban dito. Salamat po sa katotohanan ito at salamat din po dahil ginagamit niyo po aming programa para mabuksan ang isipan ng marami po sa aming mga kapwa mananampalataya. At ito po ang aming panalangin na may pagpapasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Well, maraming salamat kaibigan. It's 22 minutes after 8 at tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa and this is Solution with Laverne Ducot and that's me. Maraming salamat po for joining me tonight. It's Tuesday night at tayo po ay nasa huling bahagi na ating programa at gusto ko pong samantalahin ng pagkakataon ito to thank you and of course to request you kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating pinag-uusapan, pwede po bang paki-share kung hindi naman po makakasama sa inyong mga feed, sa inyong mga personal accounts, paki-share po ang ating broadcast nang sa gayon ay maging kaagapay po namin kayo sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Kung pwede lang ako po ay naglalambing lang. Nang sa gayon ay marami rin po ang matuto at malaman nila na talagang hindi po nagbibigay ng lisensya sa pagkakasala ang biyaya ng ating Panginoon. Ito po ay salungat talaga naman sa pinapakalat na iba po natin mga kapatid sa Panginoon. Now, gusto ko munang batiin at pasalamatan ang mga nakasama natin tonight. Of course, thank you kay Brother Fidel Gabiola, kay Sister Josie Galon, and of course, maraming salamat din kay Brother Robert Galon. Salamat po. Kayo po ipinagpala na ng Panginoon. Kinanay Medi Remo, thank you po for joining us tonight. Nandiyan din si Sister Sally Jeronimo Rayo. Binabati rin natin ang kanyang buong family, si Brother Joel. And salamat din po kay Sister Maria Dolores Santa Ana. Kumusta na po kayo? Miss na po namin kayo. Sister Mabel Lawan Englisa.
Amen and amen. Salamat po sa inyo. At binabati rin natin si Brother Howard Cruz at ang kanyang may bahay si Pastora Donna Cruz. Hindi po yung singer at hindi yung actress. Si Pastora po ay taga Bataan. Ang butihing wife ni Brother Howard Cruz. Binabati rin natin. Salamat kay Sister Rosemary Casoko. Talaga matagal na nating kaagapay si Sister Rosemary Casoko. Panahon ka pa po sa Papuri Radio Show. Talagang tagapakinig na natin si Sister Rosemary Casoko. Of course, a blessed evening din po sa inyo. Sister Linlen Makaraeg. Ang ganda ng name niya, no? Linlen. Ang ganda. And Sister Beth Dimla, good evening din po sa inyo. Binabati rin natin Sister Corazon Balikas, Brother Edison Salcedo Iguis, salamat. Sister Marie Balestero, Sister Leonora Dacumos, nandyan din po Sister Tess Direla Estanislao, salamat din kay Sister Grena de Guzman. Talagang hindi ko nakita si Pastor Willie, busy sa South Korea. Pastor, kumusta po kayo dyan? Sana nga nasa South Korea kayo, wala kayo sa North Korea. Yan, and we hope to see you soon. Binabati rin po natin at pinapasalamatan natin sila. Si Brother Ariel Herrera, bro. Sana napakinggan mo yung pagbati ko kanina, pero once again, belated happy birthday sa'yo. Alam ko nag-celebrate ka na yung birthday, and see you this coming Sunday. Sister Becky Amber Nidea, maraming salamat po for joining us tonight. Si Nanay Julia Vidad, hello Nanay, kumusta po kayo? Pinabati rin po natin si Brother Reggie B, kumusta na bro? I hope ikaw ay magaling na mula sa iyong tuhod. Nabalitaan ko ang iyong tuhod. Pinabati rin natin si Sister Rosal Camara. Nanay niya si Nanay Victoria, o Veronica. Nanay Veronica. I believe siya yun Nanay niya yun. Kung tama nga, binabati natin si Nanay Veronica. Sister Lori Amistad, Sister Ruth Katakutan, good evening din po sa inyo. At binabati rin natin si Brother Arvin Macaso Palyanan. Nandyan din, of course, Sister Andeng San Andres. At binabati natin si Nice. Hello, Nice. Mamaya yan, di natin namamalayan. Naglalakad na si Nice. Ayun, binabati rin natin Brother Alan. Kumusta po kayo? Ay, sila sister sila, Ma'am Principal Ellen at saka si Brother Ricky. Hello, Brother Ricky. Kumusta na kayong mag-asawa? And of course, Sister Mylene Petalino Magadia. Hello po. Salamat. Actually, yung grace, totoo yung sinasabi ni Sister Mylene. Yung grace po ng Panginoon, di lang basta grace, super abounding. Hyper perisio. Hyper. Ibig sabihin, hyper grace talaga. Yung iba nga ayaw ng grace, ayaw din ng hyper. Pero po ang grace natin talaga, it's hyper grace. Hyper perisio. Amen. At salamat din po kay Ate Nika Encarnacion. Once again, binabati natin ang mga magulang ni Brother Jason Encarnacion. Sila Mr. and Mrs. Encarnacion ng happy 34th wedding anniversary. Yan. Si Kuya Alan daw ay nasa company outing. Brother Alan, anyway, see you this coming Sunday. And mga kapatid, please, once again, akin pong paanyaya and request, kung kayo po'y naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, pwede po ba? At alam ko, hindi ko na kailangan magmakaawa. Papaki-share po yung ating broadcast. Sa ngayon, mas marami po ang naaabot na ating programa. And please pray for us, ang production po natin this coming Lenten season. Meron tayong production na gagawin. At sa biyaya po ng Panginoon ay tatalakayin natin, isa-isahin po natin yung 7 last words ng Panginoon. At ito po ay pinamagatan nating Cruz. Of course, featuring po yung ating song na Cruz mula sa Papuri 25. So alamin natin, ano ba talaga ang ibig pong ipahatid sa atin ng 7 huling wika na ating Panginoong Jesucristo doon sa Cruz. So abangan po natin yan next week. Of course, hatid po sa inyo ng Solution Grace Church. At sa ngalan po ng bumubuo na ating programa, sa ngalan po ni Mami Jo, ni Ate Aryan, at of course ang ating po technical director si Kuya Aves. At ang inyong likod, next po namin iwan sa iyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.